At this point in time, let's head over to Mon Gualvez. I think he's Eastern also Samar. in Eastern Samar. Ano? Yeah. Hey, Mon. Hi, Angela. Hi, Diego. Yes, nandito kami ngayon sa Giwan, Eastern Samar. Currently, itutuloy-tuloy ko na, no? Medyo, hindi kasi maganda talaga yung signal right now. Isa sa mga naging challenges dito sa probinsya ng Eastern Samar. Pero sa ngayon, tumila yung ulan dito sa malaking bahagi ng probinsya. Pero ano pa rin, makulimlim pa rin ang panahon at nagbabadya na baka anytime biglang bumuhos pa rin ang ulan dito sa probinsya. Ating namin ito pinakadulo na bahagi ng Eastern Samar, itong ang bayan ng Giwan, na pinaka-naapektuhan ng bagyo. Sayang, hindi lang kaya ng signal, pero I want to show you yung grabing epekto nito in terms of damages sa kanilang mga houses and structures dito sa area. Lalong-lalo na yung dalawang island barangays nila, Suluan at saka Humonhon, na talagang halos na wipe out ang lahat ng mga bahay and structures in the said island barangays. Currently, as of speaking right now, as bayan na itong Giwan, yung mga sub-part ng Sama, ito yung pinaka-apektuhan talaga or damage nila, binabagtas papuntang Leyte and Southern Leyte. And so far, bagamat madaming nasirang mga bahay dito sa bayan ng Giwan, wala naman silang reported na casualties or missing as of the moment, habang kinukompile pa rin yung mga reports in their barangays and even in the whole province. Yes, Mon, we've seen several videos sa social media and online and also from reports. Pero ang question ko is, alam natin malakas yung hangin, but yung ulan ba, was it also heavy? Actually, Diego, yesterday, the whole morning until afternoon, malakas yung ulan. Pero pagsapit nung gabi, nag-iba na. Nagpalit sila. Mas malakas naman yung hangin compared to the rains. So, kaya mas grabe yung damages niya eventually dito sa mga houses and other structures. So, may rain pero hindi ganun kadami na naramdaman namin last night until early this morning. So Mon, na-experience mo actually yung pagpalo ng hangin dyan? Oo, nandun kami sa Borongan City, Eastern Samar, nung talagang bumabagtas na itong bagyo. Papunta sana kami ng bayan ng Giwan, which is around 2 hours from Borongan. Pero pinabalik kami kasi nga hindi na safe nung ganung oras na maghahating gabi at maaring ma-prone sa landslide dahil yung mga bundok, siyempre dahil nga tuloy-tuloy ulan nung umaga hanggang hapon, maaaring lumambot na yung lupa at baka magkaroon nga ng corrosion dun sa area. So, pinabalik kami at talagang ito naman yung time na mas grabe na yung hangin at ulan dito sa southern part ng Eastern Samar. Yung naramdaman namin kahapon na malalakas na hampas ng hangin at ulan, wala pa yon sa matinding galit na hangin at ulang naranasan. Southern part ng probinsya. Last na may part na before I turn you over to Angel. Mon, ano ba yung highest signal dyan sa area ng Eastern Samar na naranasan nila? Signal number 4, umabot mga kapatid, Diego, sa itong southern part ng Eastern Samar at yung pinaka yung mga island barangays talaga ang damage dahil dito dumaan halos itong mata ng initially, according to Pag-asa, ito talaga yung tatamaan dapat, pero bumaba pa siya ng konti, kaya halos mga island barangays lamang ang But yung signal number 3, halos malaking part pa rin ng Eastern Samar yung nakataas na wind signal until last night, pananalasa nga ng Typhoon Tino. I was wondering, Mon, kung which area sa Eastern Samar yung barangay or area na sinasabi mo kanina early on na hindi makontak dahil wala ngang signal ng communication? Yun, Angela, itong mga southern part ng province ang talagang walang signal. We tried to stop sa may General MacArthur pero all the networks, lahat talagang nag-down. Isa yan sa mga nahirapan ng provincial government, bayan ng General MacArthur, even yung sa may
Giporlos, nandiyan din yung sa Salcedo. So ito yung mga nasa mga katabi na ito halos ng bayan ng Giwan na talaga naapektuhan. Dito sa Giwan, may lumulusot-lusot. Nag-set up na rin ng provincial government ng mga satellite network para nga mas madaling maabot itong mga areas in terms of at least asking for the updates at saka ano ba yung mga kailangan ng lugar dahil nga sa naiwang pinsala nitong Bagyong Tino. So dito sa bayan ng Giwan, nakakuha naman ng konting information dito sa mga island barangays. At ngayon, pumunta rin dito, nagulat kami, dumating din yung provincial government just to help them in terms of setting up. So kanina nga natanong mo sa akin, ano bang gagawin doon sa mga areas na nahihirapan sila. They personally actually went to the affected towns na wala silang contact eh. So far kanina yung dinaan naman namin, wala namang mga damaged roads, bridges. So passable naman lahat. Fortunately, para kung sakasakali makarating din kaagad yung tulong dahil marami pa rin ang mga nasa evacuation areas as of the moment dahil nga sa forced evacuation na ipinatupad ng provincial government in those areas na pinaka-tatamaan ng bagyo plus yung mga nag-i-stay sa mga nearby sa dagat at saka sa ilog. Angela. Mon, can you give us numbers kung ilan yung affected families ngayon, ilan yung nasa evacuation centers at kung meron na tayong estimated damage to infrastructure or agriculture dito by the Typhoon Tino? So far, we have almost 8,000 families all over the Eastern Samar Province na ito, katumbasan ng 25,000 na mga individuals ang nasa iba't ibang mga evacuation centers until now from different towns of the said province. Wala pa silang estimate in terms of agricultural damages dahil patuloy pa silang nagko-collate pa ng information from different towns nga na ang challenge din nga is yung signal at saka yung communication rather dahil nga hindi pa nila makuha yung detalye sa ibang mga lugar. So far, yung mga evacuees pa lang meron silang bilang na itatala sa kanilang latest situational report. Mon, may mga nabanggit ka kanina na mga damage to houses, ano yung tulong na ibibigay sa mga taong nawala ng bahay o nasira yung bahay from the government? Will they be rehomed or may financial assistance? Sa mga experience natin, Diego, sa pagko-cover sa mga ganitong klaseng calamities, initially ang ginagawa ng DSWD is yung pinaka-immediate na tulong muna, mga relief packs or food packs ang ibinibigay nila, and then afterwards, after ma-assess yung mga affected residents in terms of the partial and totally damaged houses, nagbibigay naman ng financial assistance doon sa mga specific na mga naapektuhan nga. Pero dito sa bayan ng Giwan, may dagdag ko lang din ang update kasi din dito. The council is planning to at least mag-declare ng state of calamity para nga magamit din nila yung kanilang funds in terms of relief operations dito sa naturang town. So isa yan sa mga developing story right now here in the said town. So baka makatulong din eventually sa mga nasira yung kanilang mga bahay at saka mga ari-arian. So yes, meron bibigay naman na financial assistance. Hindi nga lang ganun kalaki. So talaga isa yan sa mga pinakakailangan ng mga residente na natulong aside sa mga pagkain at tubig is yung mga bubong, mga gamit pang construction. Oo, para maibalik ulit nila yung kanilang mga tirahan na nasira. Would you say, very quick na lang mo, yung ginawang preemptive evacuations 2 days prior na mag-hit ang Typhoon Tino dyan sa Eastern Samar ay talagang nakatulong? Wala naman mga naging pasaway pagdating sa pag-evacuate sa kanilang mga bahay? Eastern Samar is greatly was one of the affected province nung time nung bagyong Yolanda. At yun yung parang naging learning nila na kaya halos wala namang naging matigas ang ulo at mula sa preemptive evacuation hanggang sa forced evacuation talagang nagsilikas halos lahat ng mga residente, and it turned out well kasi nga so far zero casualty pa dito sa Eastern Samar. Wala rin sila mga reported missing. Unlike in the past na maraming nawawala ng mga mangingisda na naglaot pa rin. So ngayon talaga 2 days prior to this talagang mahigpit na ipinagbawal yung mga
sailing, ng mga pangingisda ng mga kapatid nating mga fishermen. So far, wala pa naman din kumpletong report ang ibang towns, pero as of now, while we are speaking, wala pang reported casualties or any missing in the whole province of Eastern Samar, according to their Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Angela. Well, it's good to know and I hope it stayed that way. Maraming salamat sa iyo. Of course, TV5, News 5 correspondent Mon Gualvez, at of course, mag-iingat kayo dyan.